Welcome to ITCPH Pigcast, your monthly dose of knowledge in pig husbandry. Don't forget to hit the subscribe, like, and follow buttons so you'll never miss our program. Now, let's dive right into today's episode. It's great to be back mga kapigi! Here's episode 10 of the ITCPH Pigcast. Balita ko marami ang natuwa sa ating discussion concerning yung ating calculations on the required number of pens para sa ating pig farm. Ngayon naman ay ating pag-uusapan kung paano paghanda na ang lahat at magsisimula na tayong maglagay ng stock sa ating mga kulungan. Pero bago ang lahat, may bago tayong makakasama ngayong araw. Let us all welcome our pigcaster for today's pigcast, Mr. Elmer Sabadera, our farm supervisor. Magandang araw sa ating lahat. Naanyayahan tayo para pag-usapan yung mga dapat tandaan pag all set na tayo sa farm. Ayan. Kung tapos na tayo sa ating construction, paano ba nagsisimula ang operation ng isang pig farm, Sir Elmer? Bibili tayo ng 4 to 5 months na gilts o dumalaga. Tapos, ilalagay natin siya sa quarantine pen na kung saan ay tumatagal siya ng 1 buwan. After nung 1 buwan yon, bali, ang total na age niya is 6 months. And then, pagka naka-6 na buwan, itatransfer natin siya sa loob ng farm. Pagka na-transfer na natin siya sa loob ng farm, pagka naka 7 months naman siya, lalagyan natin siya ng vaccine na parvo. And then, pag after ng 14 days, lalagyan uli natin siya, kumbaga, booster shot ang na tinatawag. And then, pagka nalagyan natin siya ng mga ganon, hihintayin na natin yung kanyang mga paglalandi. Okay, sir. Ito ay para sa breeder. Para sa breeder. So, for example, ang production or operation ng ating producer ay grow out. At bibili siya ng tinatawag natin na starters or gagawing palakihing patabaing baboy. May quarantine pa ba tayo dapat sa ating starters or winners? Mas maganda kung may quarantine din tayo. Pero kung wala tayong halimbawa quarantine area, lalo't wala namang baboy sa loob ng farm, pwede namang idirekta natin sa loob ng farm, lalo kung madidisinfect natin mabuti, yung pen na paglalagyan natin. Paano kung meron ng animal sa loob ng farm? So kung meron namang animal sa loob ng farm at wala din tayong quarantine area, kasi kung ang bibili natin mga biik ay madami, so pipili tayo ng isang building baga sa loob ng farm na walang ibang laman kundi siya lang ang ating ilalagay. So ganun ka-importante ang ating quarantine. And lagi ba itong 1 month? Mas maganda 1 month na quarantine talaga para ma-check natin talaga yung condition lagi nung baboy na binili natin. Sir, na-mention mo kanina yung ating booster shot, no, ng ating parvo vaccine. Ano yung next activity natin after vaccination? So, ulitin ko lang yung transfer nga pala nung sa gilts. So, ilalagay natin siya sa gilt pool, all gilts pen. At doon tayo maglalagay ng parvo vaccine. Okay, so from quarantine area, pupunta siya sa gilts pool or gilts pen, doon tayo magva-vaccinate. Doon din ba tayo mag-aantay ng paglalandi ng baboy? Doon din tayo mag-aantay ng paglalandi ng baboy. So, kung halimbawa na lalandi na siya, itatransfer naman natin siya sa individual pen o sa dry and pregnant pen. At doon natin lalagyan siya ng similya. Okay. So, nandun na tayo ngayon sa dry and pregnant pen. And then, pagkalagay natin or pagka-inseminate natin sa ating mga inahin, ano ang ating next activity? Ang next activity natin doon ay babantayan natin yung 21 days na tinatawag. Kasi yung 21 days na yun, pagka nag-inseminate ka doon kalimitan, nagre-repeat o nagre-rate yung ating alagang baboy. And then kung halimbawa, hindi naman siya nagre-rehate, pwede nating i-check siya sa 22 days or hanggang 25 days kasi meron tayo na pregnancy test na tinatawag, pang-check ng mga kung buntis o hindi. Okay.
So, ilang beses tayo mag-check para masigurado natin na buntis ang ating inahin? So tayo, nag-check tayo ng 22 days, nag-check din tayo ng hanggang 28 days. Ano naman yung tinatawag natin na second heat control? So yung second heat control naman ay 42 days yun. Okay. So kung halimbawa wala ding sign ng mga paglalandi, ibig sabihin, posible na buntis na siya. Okay. So, in terms of movement, so kung buntis na, nasa tamang pen na siya kasi dry and pregnant pen. Ano na yung mga sunod-sunod na aabangan natin sa loob ng farm? So ang atin namang aabangan dyan is yung titingnan natin yung farrowing pen. Kasi yung 7 days bago siya manganak, kailangan tatransfer natin sa farrowing pen. Right. Sisiguraduhin natin na malinis yung farrowing pen, didisinfect natin. So pagka na-transfer na natin, halimbawa, yung sa paanakan, doon sa farrowing pen, so lahat ng mga activity ay gagawin natin doon, katulad nung pagpapaligo ng ating inahin, katulad nung pagdideworm. Kasi 7 days before yung manganak, yung pagdideworm. Okay, 7 days before farrowing, kailangan meron tayong deworming. Yes. Okay, so nabanggit mo din yung ating pagpapaligo ng inahin. Okay lang yon. And then, meron pa ba tayong mga dapat gawin sa farrowing pen? Habang nandun ang animal? So ang pagka nandun sa farrowing pen naman, so i-check natin yung mga kailangan ng ating inahin, katulad nung pagkahalimbawa siyang nanganak. Kailangan naka-ready na rin yung ating mga brooder. Check natin yung mga bite nipple para sa mga piglet. Yun ang mga dapat natin. Mga basic na dapat nasa checklist natin. And then, pag tayo ay, hindi tayo, yung baboy pala. Pag nanganak na yung baboy, ano na yung ating next activity? So pagka halimbawa nakapanganak na siya, so, kasi ang walay naman natin is 28 to 30 days. Ang ating pagwawalay, ang pagwawalay naman natin, tatanggalin natin ang inahin, and then ibabalik natin siya doon sa dry and pregnant. Yes. Okay. Tapos yung mga Biik? piglet naman, yung mga winners na kung tawagin, nag-i-stay naman siya ng 1 week sa farrowing pen, and then after 1 week, tinatransfer naman natin siya sa nursery pen. Okay. So, sa nursery pen, ilang araw sila doon, usually? So, sa nursery pen naman, nag-i-stay siya ng 3 weeks to 1 month. And then, after 1 month, tinatransfer naman natin siya sa finisher building na kung saan ay doon natin siya palalakihin hanggang sa maiwalay natin siya. Okay, so nakuha na natin yung buong production cycle natin sa loob ng farm. So after natin mag-produce ng animal, syempre nasa market na tayo. Okay? So I think naging maliwanag yung ating movement ng animals from quarantine area punta sa gilts pool or gilts pen, po. And then sa ating individual pens or yung ating dry and pregnant pens, farrowing pens, nursery pens, and finishers pen. Maraming salamat, Sir Elmer, sa mga shinare mo sa aming first-hand experiences. At mula dito ay marami pa tayong maidadagdag sa ating checklist upang masiguro ang magandang operation ng ating pig farm. Don't forget to follow our Facebook page, YouTube channel, and Spotify. Dahil dyan, see us again, mga kapigi! And that wraps up for this month's episode. Don't forget to subscribe, like, and follow to our Pigcast. Thank you so much for tuning in today.